Kabanata 261. Mabagal na huminto si Zephyr, bago iwinagayway ang kanyang kamay. Alam na niya ito. Habang pinagmamasdan ni Aiden si Zephyr na lumalayo, mas lalong nagulo ang kanyang emosyon. Ang kanyang puot ay unti-unting nawawala kay Zephyr sa bawat hakbang. Mukhang hindi naaawa ang mga ginawa ni Zephyr sa pagkakataong ito, bagkus, itinuring niyang hindi na sapat si Aiden Lee para maabala siya nito. Mukhang ang paalala ni Aiden ay higit pa sa kanyang napagtanto na hindi na niya maabutin si Zephyr. Gaano man niya kasuklam sa kanya, walang paraan na mapapantayan niya ang batang kan. Pagkabalik sa kanyang silid, umupo si Zephyr sa sahig, at nagsimulang magnilay at i-channel ang kanyang might. Hindi nagtagal, nagsimulang dumaloy ang kanyang enerhiya. Malaki ang naitulong ng kanyang oras sa Primordial Gym. Ang kanyang kakayahang i-channel ang kanyang mga enerhiya ay nag-improve ng husto. Gayunpaman, hindi ito permanente. Kakailanganin ni Zephyr na magsanay ng tuloy-tuloy sa ilalim ng matinding gravity upang mapanatili ang bilis na ito. Pagkatapos Zephyr ay tapos na rejuvenating kanyang sarili, siya ay nagsimulang magsanay Thunderfoot. Muli, nawala siya, papasok labas sa paligid ng mga taluktok panapanahon. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na ginagamit habang ginagawa niya ito, kahit na hindi ito pinansin ni Zephyr. Nakatuon lang siya sa pagsasanay ng kanyang bilis. Kapag na-master na niya ang Thunderfoot, muli siyang babalik sa Tower of Primordial Energy. Si Zephyr ay humiram ng higit sa 5,000 puntos mula kay Murray. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Murray na igalang ang kahilingan ni Zephyr. Sa mga puntos ni Murray, makakabili na si Zephyr ng sapat na oras sa mga gym para makalusot siya. Oh, nakabalik ka na? Tanong ng pinuno nang makarating si Zephyr sa tower. Oo, Ginoo. Magalang na bati ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, hindi na pinaghigpitan ng pinuno si Zephyr, mabilis na pinapasok siya sa mga gym. Handang dumating si Zephyr, natuto siya sa dati niyang karanasan. Wow kuya, who know you can still enter. Hahaha, mukhang ang dami niyang points ngayon ah. Hey, saang pick ka galing kuya? Maraming mga apprentice ang lumabas para makipag-chat kay Zephyr. Kung tutuusin, nagulat silang lahat sa performance ni Zephyr kanina. Tumango lang si Zephyr at ngumiti bilang tugon, bago mabilis na naglaho sa gym. Sa tingin nyo gaano siya katagal doon? Sa tansya ko, malamang 6 na oras. Sa tingin ko rin. Mahabang panahon ang 6 na oras. Duda ako kahit si Agile ng level 4 ay kayang tumayo ng matagal sa lugar na iyon. Tanging ang Agile ng level 5 na mga estudyante lang ang makakagawa ng ganoong gawain. I wonder kung susurpresahin niya ulit tayo. Nang magsara ang pinto sa likod ni Zephyr, muling naghiyawan ang mga tao. Napabuntong hininga si Zephyr. Kahit na minsan na siyang nakapunta rito, bumaba pa rin ang gravity sa kanya tulad ng dati, mahirap at mabigat. Kabanata 262. Bagaman, ngayon, nakapaghanda na si Zephyr para dito. Matapos ang isang malalim na buntong hininga, ang katawan ni Zephyr ay nagpadala ng isang alon ng enerhiya. Kasunod nito ay dahan-dahan siyang gumalaw. Para kay Zephyr, hindi dapat gamitin ang gym na ito para makalusot siya sa bagong level, bagkus para sanayin niya ang kanyang lakas at bilis, lalo na para sa huli. Kung ikukumpara noong huling narito na siya ngayon, ang kanyang Thunderfoot technique ay nag-improve ng sari-sari. Ito ay umabot sa mga bagong antas. Sa makatuwid, kinuha ni Zephyr ang oras na ito upang sanayin ang kanyang pamamaraan. Sa paglipas ng panahon, dahan-daang pumasok si Zephyr sa pinakamahusay na estado na maiaalok ng kanyang pamamaraan. Siya ay naging katulad ng isang galit na hayop, ang kanyang pamamaraan ay talagang kamangha-mangha. Ang hangin mismo ay patuloy na nanginginig habang ang bilis ni Zephyr ay lumakas na walang katapusan. Masyadong mabagal. Masyadong mabagal. Kaya kung pumunta ng mas mabilis. Pasiga na sabi ni Zephyr. Ang mga kaliskis sa loob ay patuloy na umaatungal na para bang tinutulungan si Zephyr na lampasan ang kanyang bottleneck. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na boom sa buong hangin habang si Zephyr ay natatakpan ng mga agos ng gintong liwanag.
Sa loob, makikitang kumikislap ang mga batis ng kulay lila na kidlat. Muli, ang hangin mismo ay yumanig ng husto. Ang bilis ni Zephyr ay bumubuti ng hindi alintana ang mabigat na gravity na kinaroroonan niya. Para bang nabasag niya ang kanyang bottleneck, ipinadala ang kanyang katawan na pumutol sa hangin na parang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Sa kabuuan, umalangaw-ngaw ang mga tunog ng kuryente. Kung may naririto para saksihan ito, walang alinlangang mababalot sila ng excitement at takot. Habang tumatakbo si Zephyr sa gym, ang hangin sa paligid ay dinala sa kanyang lakas, na bumubuo ng isang mahusay na buhawi. Sa loob ng mata ng bagyo, nakahiga si Zephyr Khan. Bagaman, mahirap makita ang kanyang figure. Ito ay dahil siya ay masyadong mabilis, mas mabilis kaysa sa kidlat. Siya ay walang iba kundi isang afterimage. Habang tumatagal, nauubos ang mga puntos ni Zephyr. Nako, ang galing talaga ng lalaking ito. Ang mga apprentice ay muling nagkukumpulan sa labas ng kanyang silid, bawat isa sa kanila ay nakatitig sa pintuan ng gym ni Zephyr. Oo, 8 oras na siyang pumasok, buhay pa ba talaga siya? Ang taong ito ay isang demonyo. Anong rurok ang nasa ilalim niya? Walang sino man ang makatiis sa presyon ng ganito katagal. Naghiyawan ang mga tao. Biglang bumukas ang pinto at mula sa loob, dahan-daang lumabas si Zephyr. Mukhang kahit na siya ay umabot sa isang limitasyon. Sa totoo lang, kahit 2 oras lang ang pahinga ko, hindi nito binabago ang katotohanan na medyo malakas siya. Tumanggo ang mga apprentice at nagdebate. Gayunpaman, hindi sila nakaimik sa sumunod na ginawa ni Zephyr. Hindi kinilala ni Zephyr ang kanyang mga kapatid. Agad siyang sumugod sa pinakamalapit na mesa, nilobo ang mga pagkain na binigay ng Academy. Hindi lihim na ang Tower of Primordial Energy ay kukuha ng marami sa mga apprentice, kaya't ang Academy ay naghanda ng pagkain para sa kanila na ubusin pagkatapos lumabas sa bawat silid. Mukhang matagal nang hindi kumakain si Zephyr habang gutom na nilalamon ang mga pagkain. Kung hindi lang dahil sa gutom ay nanatili sa gym si Zephyr. Nakalulungkot, ang kanyang sesyon ng pagsasanay ay kinuha ng maraming out sa kanya. Kabanata 263. Ang mga primordial energies lamang ay hindi sapat upang maibalik ang ginamit na enerhiya. Bagamat sayang ang oras, kinailangan ni Zephyr na lumabas at kumain para maibalik ang sarili. What the? Lumabas lang ba talaga siya dahil sa gutom? Ang gutom niya siguro ay napilitan siyang lumabas. Mabilis na sumang-ayon ang mga apprentice sa teoryang ito. Hindi nila maiwasang mamangha sa kapangyarihan ni Zephyr. Magaling. Magaling. Bulalas ni Zephyr matapos matikman ang huling piraso ng inihaw na karne. Tumanggo siya bilang kasiyahan, bago muling bumalik sa gym. Saktong papasok na si Zephyr, may dumating na lalaki at babae sa tower. Napakagwapo ng lalaki, at nakasuot ng puting damit. Maharlika siyang tingnan. Ang hangin sa paligid niya ay pare-pareho ang pag-uutos. Sa kanyang mga damit, nakaukit na mga gintong berde sa mga tema ng runak. Kahit sinong tumingin sa kanila ay madarama agad ang mahiwagang hangin na kanyang inilalabas. Mabilis na napaatras ang mga apprentice nang makita ang dalawa. Nararamdaman nila ang mabigat na enerhiya sa kanilang paligid, habang sila ay itinulak. Ang hirap talagang huminga sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay gawa ng gwapong binata. Bagamat hindi siya isang banta, sapat na ang lakas na kanyang pinalabas upang magpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ito ba ang isa sa mga apprentice ng pinakamalakas na pick ng Academy? Kilala ko ang taong ito. Ito ay si Chad Skylark mula sa Pride Peak, aka ang King of the Skies, Skylark. Si Chad Skylark. Yung lalaking nagpunas ng sahig kasama ng mga kababalaghan ng ibang academy. Narinig ko na si Chad ay isang Master of the Feast, isang alchemist at that. Sa isang alon ng kanyang kamao, kaya niyang basagin ang isang malaking bundok. Anong kapangyarihan, tiyak na siya si Chad Skylark. Naghiyawan ang mga tao sa kanyang harapan. Hindi napigilan ni Chad ang mapangiti sa kanilang papuri. Siya ay isang kilalang tao sa loob ng academy. Lalong sisikat ang saya ni Chad habang pinupuri siya sa harap ng babaeng katabi niya.
Ang babae sa tabi niya ay ang bagong inducted apprentice ng Pride Peak. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay katamtaman, ang kanyang background ay hindi. Labis na nag-aalala si Chad sa opinyon nito sa kanya. Karaniwan, hindi siya pupunta sa mababang klaseng gym na ito. Hindi sapat ang gym na ito para sa isang taong ka-level niya. Ang mga resulta mula sa kanyang mga pagsisikap dito ay hindi mabunga. Kailangan niya ng mid-grade gym. Nandito lang siya para samahan ang babaeng katabi niya. Kahit na sila ay medyo malas. Hindi niya inaasahan na mapupuno ang low-grade primordial gym ng ganito karaming tao. Kaunti na lang ang natitira sa koridor. Ate, gym na tayo. Nakangiting sabi ni Chad sa dalaga. Ang batang babae ay 17 o 18, na may mga simpleng katangian. Siya ay karaniwan. Ang tanawing ito ay isang pambihirang tanawin sa academy, bagamat dinala niya ang sarili ng may pagmamalaki. Mukha siyang falcon, nagniningning ng pride at kapangyarihan. Mula doon, malinaw na mayroon siyang ibang background. I think they are going to take that other guy's gym away. Tahimik na ungol ng isang apprentice, na nakaramdam ng gulo. Kabanata 264. Ang dami ng mababang uri ng gym ay kakaunti. Marami ang nakatayo sa labas ng mga gym upang makita kung gaano katagal makakatagal si Zephyr sa loob ng mga ito. Habang ang ilan ay naghihintay na magbukas ang mga gym para magamit nila. Gayunpaman, pagkatapos ng mga talakayan ng lahat, kilala nilang lahat si Zephyr. Alam nilang papasok na ulit siya sa silid para ipagpatuloy ang pagsasanay. Wala sa kanila ang ipaglalaban siya para dito. Gayunpaman, nandito si Chad Skylark, at gusto ni Chad Skylark ang gym room ni Zephyr. Kung kumakain pa sana si Zephyr, walang magiging problema. Gayunpaman, ngayong tapos na si Zephyr, at nakatayo pa nga sa pintuan ng gym, halatang papasok na siya. Bumukas ang pinto, pinapasok si Zephyr. Nang papasok na si Zephyr, may boses na dumating. Sandali lang. Malakas na bulalas ni Chad. Hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Zephyr, kahit pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang intensyon sa paggamit ng gym. Gusto ko yan. Gumamit ka ng isa. Masungit na hiling ni Chad. Gusto mo ito? Tanong ni Zephyr sabay tingin sa balikat niya. Kahit na malakas si Chad, malapit nang makalusot si Zephyr, hindi niya hahayaang lumipas ang pagkakataong ito. Napakalapit niya, walang ibang manlalaban ang magpapasa sa gintong pagkakataong ito. Nasa pinakamataas na antas siya. Bukod dito, naramdaman ni Zephyr na sa kaunting pagsasanay, kahit ang Thunderfoot ay magpapabuti ng isa pang antas. Oo, gusto ko. Sabi ni Chad na bahagyang kuminang ang mga mata. Nagiging naiinip na siya ngayon. Isang kwarto na lang ang natitira, ano ang dapat kong gawin? Kalmadong sabi ni Zephyr habang nakangiti. Ang lahat ng iba pang mga gym ay inookupahan, kung ibinigay niya ito, wala nang natitira upang magsanay. Hindi nakatulong ang pagiging bastos ni Chad sa lahat ng ito. Ikaw. Bulalas ni Chad na binawi sa pagiging walang kwenta ni Zephyr. Lalo siyang naiinis. Siya ay isang apprentice ng Pride Peak, ang pinakamalakas sa lahat ng peaks sa The Boundless Academy. Ang bawat baguhan doon ay isang kababalaghan sa kanilang sariling karapatan, dahil karamihan ay may sinaunang linya ng dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Naturally, ang Pride Peak ang pinakamalakas na peak sa Academy. Si Chad Skylark mismo ay isa sa mga pinagmamalaki ng Pride Peak. Kadalasan, binabati siya ng ibang mga nagsisimula ng may paggalang. Hindi niya inaasahan na makatagpo ang isang tulad ni Zephyr. Kadalasan, hindi siya tumitingin sa mga mababang klaseng gym, ngunit ngayon ay kailangan ito ng babaeng katabi niya. Wala ka namang balak iwan ang gym room, di ba? Malamig na tanong niya kay Zephyr. Ang titig niya ay parang isang matulis na espada na pilit tumagos kay Zephyr. Gayunpaman, hindi naisip ni Zephyr na ilagay sa lugar. The hell is wrong with him? Yan si Chad Skylark ng Pride Peak. Isang makapangyarihang kababalaghan. Oo, sobra siya, madali siyang mapatay ni Chad nang hindi man lang nagangat ng kahit isang daliri.
Nag-iba-iba ang ekspresyon ng mga apprentice mula sa pagkamangha hanggang sa awa kay Zephyr. Nakataas lang ang isang kilay ng babaeng katabi ni Chad kay Zephyr, dumaan din ang isang maliit na hiwa ng galit sa kanyang mga mata. Biglang nagningning sa galit ang mga mata ni Chad, at si Zephyr naman ay biglang nalock sa pwesto, paralisado. Kabanata 265. Gayunpaman, nang mapansin niya ang singsing sa daliri ni Zephyr, tumaas ang isang kilay ni Chad. Isang apprentice ng Supreme Peak eh. Bagamat hindi ako pamilyar sa iyo o sa iyong kapangyarihan, ngunit kahit ang iyong mga kapatid ay hindi maglalakas loob na baliwalain ako ng ganito, umalis ka kaagad. Utos niya habang sumusugod kay Zephyr. Habang sumusugod siya kay Zephyr, naramdaman niya ang isang napakalakas na alon na hindi mapigilan. Isang mahinang suntok ang ipinadala ni Chad, na may balak na ikulong si Zephyr sa lugar. Dala nito ang bigat ng isang bundok, na nakalok ang lahat sa paligid sa isang iglap. Maririnig ang malalakas na kalabog habang umaagos ang kamao ni Chad. Ay hindi. How dare he attack in the tower? Masyadong walang ingat ang mga apprentice ng Pride Peak. Ang tore ng Primordial Energy ay isang mahalagang lugar. Walang away ang pinahihintulutan dito, ngunit naroon si Chad, lumalabag sa panuntunan. Pakiramdam niya ay papalapit na ang kanyang pag-atake, kahit na isang magaan, ang marami ay umaatres. Malamig na bumantong hininga si Zephyr habang hindi siya nagpakita ng takot. Nanginginig ang katawan ni Zephyr habang nakikipag-ugnay kay Thunderfoot. Pagkatapos ng kanyang mga sesyon ng pagsasanay, matagal nang naabot ng Thunderfoot ang isang bagong tugatog. Bagamat malamang na isa si Chad sa pinakamalakas sa Pride Peak, madali pa ring naiwasan ni Zephyr ang kanyang atake. Masyado siyang mabilis. Gusto lang ni Chad na turuan ng leksyon si Zephyr. Naglagay siya ng sapat na puwersa para saktan ng husto si Zephyr, hindi basta-basta patayin siya. Bagaman, nang malapit nang kumonekta ang kanyang pag-atake kay Zephyr, nawala siya. Para itong kidlat na pumasok sa silid, na lumikha ng nakakabinging ingay ng kuryente. Nawala si Zephyr sa pananakit ni Chad. Ano? Anong nangyayari? Naiwasan niya. Napabuntong hininga ang mga apprentice, nanlalaki ang mata. Sa kanila, isang sandali ay naroon si Zephyr, at sa isa pa, wala na siya. Paano kayang pamahalaan ng isang strength ng level 9 ang ganoong bilis? Nagtaka si Chad, napansin kung gaano ito kakaiba. Malinaw sa kanya ang mababang antas ni Zephyr. Alam niyang isa lang siyang lakas ng level 9, paano niya madaling naiwasan ang kanyang atake? Hindi naman siya nananaginip, di ba? Isang malakas na boom ang dumating pagkatapos nang makita niya kung saan lumitaw si Zephyr. Nagpa siya si Chad na umatake muli. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ngayon habang ang kanyang enerhiya ay bumaba at bumabalot sa silid. Napatigil ang lahat sa paligid. Mukhang handa na si Chad para sa isang matinding labanan. May kumikislap na kuryente sa mga mata ni Zephyr. Hindi niya inaasahan na napakakapal ng balat ni Chad, handang gumamit ng ganoong puwersa laban sa isang lakas ng level 9. Tama na. Chad Skylark, na nagbigay sa iyo ng karapatang lumaban sa loob ng tower. Dalawang order ang dumating, na sinundan ng dalawang tao. Isang manipis na kamay ang dumating, humarap kay Chad. Bahagya itong humarap sa kanya, agad na pinawalang bisa ang lahat ng kanyang enerhiya sa pag-atake. Ang paglipat ay nagmula sa pinuno na nakilala ni Zephyr pagdating niya sa tore. Bagamat nahihirapang linawin ang kanyang mga katangian, nakakatakot ang kapangyarihang kanyang pinalabas. Kabanata 266. Ang pinunong ito ay gumawa ng isang hakbang na kahit King of the Sky Skylark ay hindi makalaban. Napaatras siya ng ilang hakbang. Ang ibang taong nagsalita ay napakaganda, at nakasuot ng puti. Mukha siyang diwata na may mga katangiang tugma, kahit malamig ang titig niya. Nang makita ang babaeng ito, nagsimulang bumangon ang hinala sa loob ni Zephyr, sa kabila ng kanyang malasakit na kilos kilala niya kung sino ito, dati niyang kasintahan si Aurora Greenwood. Chad Skylark, anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Aurora habang nakatitig sa kanya. Ate Greenwood, ako. Nauutol niyang sabi.
Makikita nitong mas takot siya kay Aurora kaysa sa pinuno. Lalo na ngayon na galit siya. Sister-in-law. Sigaw ng batang babae na tumabi kay Chad, bago mabilis na tumalon nang marinig niyang tinawag niya si Aurora na kanyang hipag, isang mahinang pakiramdam ang lumitaw sa puso ni Zephyr, bagamat mabilis niya itong pinigilan. Please, huwag mong masyadong sisihin si Kuya Skylark. This was not his fault, it was him. He's a bully. Kaya naman umatake si Kuya Skylark. Sabi ng dalaga, na sinisisi ang lahat kay Zephyr. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan dahil nakita ng maraming mga apprentice ang katotohanan ng mga bagay. Hindi nagtagal, mabilis na inihatid ni Aurora at ng pinuno si Chad at ang dalaga. Bago umalis, binigyan ni Aurora si Zephyr ng isang matalim na tingin. Sa loob ng gym, maririnig ang kulog. Ang mga daloy ng elektrikal na enerhiya na halos parang kidlat mismo ang pumuno sa hangin. Ang bilis ni Zephyr ay napabuti muli, ang ron sa kanyang noo ay nagbago din alinsunod sa pagpapabuti. Ang bilis ng Thunderfoot ay napakahusay na ngayon kaysa dati. Bagamat mabigat ang gravity sa loob ng Primordial Gems, mukhang hindi na ito nakakaapekto kay Zephyr. Ang kanyang bilis ay hindi naapektuhan nito at sa halip ay bumilis mula sa proseso. Hindi alam ni Zephyr kung ilang oras na ang lumipas bago niya naramdaman ang pagyanig ng kanyang katawan saglit. Nang siya ay huminto, sumabog ang hangin sa isang alon ng kuryente, mga butil ng pawis ang makikita sa kanyang mukha. Nabalot siya ng kuryente sa paligid at pagdaloy nito sa kanya. Mukha siyang makajos. Naging masyadong madali ang Thunderfoot. Tahimik na sabi ni Zephyr, na ikinagulat niya. Sa ilalim ng matinding gravity, ang Thunderfoot ni Zephyr ay bumuti ng husto. Sa sandaling engaged, ang kanyang bilis ay walang katulad. Pakiramdam niya ay may kumpiyansa siyang makakalaban sa Agils ng level 5 ngayon. Bagamat lakas pa rin ako ng level 9, kung bibigyan ako ng sapat na oras, siguradong makakapag-breakthrough ako sa agility. Sa oras na iyon, ang aking kapangyarihan ay uunlad ng higit pa sa pinakamaligaw kong pangarap. Naisip ni Zephyr, lubos na alam ang sarili niyang kapangyarihan. Pakiramdam ni Zephyr ay kayanan niyang labanan ang Agils ng level 5 ngayon, kahit na wala ang Thunder Spear. Naghinala siya na madali niyang mapatay si Agils ng level 5 kung i-brand niya ito. Kung kaya kung mag-improve ng husto sa mga low-grade gym, iniisip ko kung gaano ako mag-i-improve sa mga mas matataas na grade. Napaisip si Zephyr. Siya ay umaasa. Bagaman, ang kanyang pag-asa sa lalong madaling panahon ay napalitan ng pagkainip nang maalala niya ang dami ng mga puntos na naiwan niya, na hindi gaanong. Kailangan ko ng karagdagang puntos. Kailangan ko pang magsanay. Napaisip si Zephyr habang tumatango sa sarili. Pagkatapos, umalis si Zephyr sa tore pagkatapos mag-shower. Kabanata 267. Mabagal na lumipas ang oras at hindi nagtagal, 3 buwan na ang lumipas. Sa loob ng 3 buwan, nagsagawa ng maraming tungkulin si Zephyr para makakuha ng mas maraming puntos. Bukod doon ay ipinagpatuloy pa niya ang pagsasanay sa kanyang Thunderfoot sa Supreme Peak. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang magtagumpay sa agility. Ramdam ni Zephyr na matagal nang umabot sa limitasyon ang kanyang katawan. Matagal na niyang nalampasan ang mga pantay-pantay na manlalaban. Dahil dito, hindi naging madali ang paglusot. Base sa mga pagtatansya ko, dapat malapit na akong makalusot. Hindi ko inaasahan na ang aking might ay napakalakas, ngunit napakahigpit. Sa isip ni Zephyr. Ang daan ng dragon ay isang kakaiba, sinaunang bagay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinulupot ng buo ni Zephyr ang ulo nito. Kailangan ko lang ng kaunting oras para gawin ang agile. Naisip niya. Siguro kung gaano ako kalakas kapag ako ay nakalusot. Patuloy niya. Pakiramdam ni Zephyr kapag nakapasok na siya sa agility, madali niyang mahaharap ang mga taong tulad ni Chad Skylark. Hindi siya makontento hanggat hindi siya nakakagawa ng agile. Habang patuloy na nag-iisip si Zephyr tungkol sa kanyang hinaharap, umalangaw ang malakas na tunog ng isang kampana sa buong Supreme Peak. Narinig ito ng bawat Supreme Apprentice. Ang Supreme Bell. Napakunot-noo ang isip ni Zephyr.
Mukhang magsisimula na ang peak trials. Tapos na siya, naghahanda gaya ng ginawa niya. Tapos sa susunod na nakita si Zephyr, 1,000 talampakan pa ang layo niya. Ilang segundo pa, nawala na naman siya. Pagdating niya sa Supreme Great Hall, nakita niyang maraming apprentice ang sumugod din. Kahit na napansin niyang hindi pa dumating si Yang, Callahan, at Hobbs. Zephyr, halika dito. Tawag ng isang boses nang dumating si Zephyr. Napasulyap siya, nakitang tumatawag si Tristan sa kanya na may malaking ngiti. May isang malaking piraso ng karne sa kanyang kamay, isa na masayang kinain ni Tristan. Kaya hindi niya napansin na pinagtatawanan siya ng ibang mga apprentice. Tristan. Bati ni Zephyr na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa kanya. Palakaibigan ang ugali ni Tristan at ilang beses na siyang kinausap ni Zephyr. Masaya ang kanilang pagkakaibigan. Halika, halika. Kumain ka na. Ilang sandali pa bago dumating si Hobbs. Sabi ni Tristan. Si Tristan ay ibang master kaysa sa iba. Sa halip na Maxim Callahan, si Tristan ay si Dewey Hobbs. Hindi nakapagtataka na magkamukha silang dalawa. Sapat na nagustuhan ni Zephyr si Tristan, kaya hindi niya tinanggihan ang alok nito. Sumama siya sa pagkain ng karne kasama niya. Minsan, nagsasample pa sila ng ilang kuha. Ito ay isang kasiya siyang pagkain. Bagaman, hindi maiwasan ni Tristan na ma-curious nang makita niyang nat-ambos si Zephyr ng sunod-sunod na baril. Hey, Zephyr, nasusunog ang inuming ito, paano ka? Bago pa matapos si Tristan, umiling-iling na si Zephyr. Habang bumubuhos ang init ng inumin sa kanyang bituka, dumaloy ang apoy nito sa buong katawan ni Zephyr. Ginulo nito ang enerhiya ni Zephyr. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ng kalokohang ito, nanambalik ang katawan ni Zephyr nang maramdaman niya ang isang malakas na alon ng kalmado at relaxation na bumalot sa kanya. Ang ganda. Bulalas niya. Kabanata 268. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zephyr bago muling nagsimulang uminom ng isa pang inumin. Nagulat ito kay Tristan, kahit na mas malala ang sakit nang makitang nilagok ni Zephyr ang kanyang mamahaling inumin. Biglang tumingin ang mga apprentice kay Zephyr at Tristan na may habag na mukha. Pagkatapos, dahan-daang pumasok sa bulwagan ang isang grupo ng mga lalaki, sa harap ng grupo ay sina Maxim at Dewey. Sa tabi ni Maxim, ay naroon si Ver, na nang makita sina Zephyr at Tristan, ay hindi maiwasang mapangiwi. Si Maxim naman ay isang malamig na ngiti. Nang makitang hindi pa rin namalayan ni Zephyr at Tristan ang pagdating ni Maxim, nagpakawala si Dewey ng ilang ubo para iparamdam sa kanila. Ang kanyang pahiwatig ay humantong kay Zephyr at Tristan na tumigas. Biglang may lumabas na malakas na belch mula kay Zephyr, isa na hindi niya makontrol, sa isang iglap, napalingon sa kanya ang lahat ng tao sa paligid. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Maxim, mula sa malamig at matigas na kilos hanggang sa galit. Humihingal si Maxim, bago nagpatuloy, piniling hindi kilalanin si Zephyr. Nakatitig lang siyang kay Zephyr na may kakaibang ekspresyon, bahagyang naiiba sa kanyang karaniwang walang pakialam na kilos. Hindi mo ba kayang kontrolin ang sarili mo? Sabi ni Ver, nanlilisik ang tingin kay Tristan para bigyan siya ng isang sampal. Nanliit si Tristan sa kahihiyan sa ganoong lugar sa mga mata ng marami. I'm sorry, Kuya Murray. Sabi ni Tristan sabay tawa. Noon nagpa siya si Maxim na magsalita. Dapat alam mo kung bakit ko kayo tinipon dito ngayon. Magsisimula na ang peak trials. Mayroon tayong 7 bagong apprentice. Ang kalaban natin ay laban sa Horizon Peak, mayroon silang 10 bagong apprentice. Dahil one-on-one battle ang mga pagsubok, walang dod ang ipapadala nila ang kanilang top 7 para harapin tayo. We Supremes don't have this luxury, yet. Sabi ni Maxim, nakatingin kay Zephyr habang tinatapos ang kanyang pangungusap. 3 buwan na ang lumipas at ang level ni Zephyr ay isang lakas pa rin ng level 9. Siya ang pinakamahina sa grupo. Sa kabilang banda, ang mga bagong apprentice ng Horizon ay bawat makapangyarihang mandirigma. Nag-aalala si Maxim na matatalo si Supreme Peak sa pagkakataong ito.
Ang pinakamalakas na apprentice ng Horizon ay ang prinsipe ng Xenon, si Ricky Schaefer. Nakagawa siya ng agile sa Antas 4, patuloy ni Maxim. Maliksi sa Antas 4. Nang marinig ito, naalarma si Zephyr. Sa simula, si Ricky ay isang agile lamang ng Antas 3. Hindi niya inaasahan na siya ay magtagumpay sa loob lamang ng 3 buwan. Mukhang minamaliit siya ni Zephyr. Iniskan ni Zephyr ang silid, napansin na ang pinakamalakas na bagong apprentice na mayroon ang Supremo ay si Yang. Si Yang ay may sinaunang dugo sa loob niya, at nakagawa ng agile ng level 3. Sa loob lamang ng 3 buwan, 2 beses nang nakalusot si Yang. Iyon ay hindi kapani-paniwalang bilis. Nararamdaman din ni Zephyr ang matinding enerhiya na nagmumula kay Yang, walang duda na produkto ng kanyang bloodline. Bukod kay Ricky Schaefer, the other Horizon apprentice would also be. Patuloy ni Maxim. Hahaha. Nandito ka ba Kuya Maxim? Isang mapanoksong boses ang tumawag sa kanya. Kabanata 269. Ang tinig na ito ay parang masama at nagbabadya, na parang isang demonyo. Bagamat hindi nakita ang pinanggalingan ng boses, ito ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Isang malamig na alon ng enerhiya ang dumating at agad nitong tinakpan ang bulwagan. Ang lahat ng mga apprentice ay agad na namutla at nagsimulang manginig. Na-freeze silang lahat sa pwesto. Klein. Sabi ni Maxim. Hindi man nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, puno ng inis ang mga mata niya. Isang sabog ng enerhiya ang sumunod sa pahayag ni Maxim, na lumabas sa kanya. Nagsagupaan ang kanilang mga enerhiya habang ito ay sumabog sa loob ng bulwagan. Parang may dumaan na bagyo. Bahagyang napailing si Zephyr dahil sa malakas na salpukan ng mga energies. Ang kanilang lakas lamang ay sapat na upang yumanig sa bulwagan. Kasunod ng counterattack ni Maxim, nagsimulang maglaho ang malamig na pagyayelo na umabot sa lahat. Gayunpaman, sa karagdagang inspeksyon ni Zephyr, napansin niyang mas mapatla si Maxim, medyo nanginginig pa ang kanyang enerhiya. Nakasimangot lang si Zephyr at pinag-iisipan ang nangyari. Unti-unting bumalik ang diwa ng mga apprentice matapos makawala sa nagyayelong yakap ni Ethan. Nandito lang ako para bumisita Kuya Maxim. Why so serious? Sabi ni Ethan habang papasok sa hall. Kuya Klein, how could you do this? Matigas na sabi ni Dewey habang tumatawa. Halatang naiinis siya sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Ethan na nakaapekto sa mga apprentice. Bagamat tumawa siya, ang lamig naman ng tawa ni Dewey, sapat na para bigyan si Ethan Klein ng panandaliang pause. Ethan Klein. Isang galit na boses ang dahan-daang dumating. Matanda na ang boses, ngunit may mga pahiwatig ng kabaitan. Kasunod nito ay may lumabas na grupo ng 3. Sa kanila, ang kanilang pinuno ay isang matanda na may mabait at palakaibigang katangian. Dinadala ng kanyang mga mata ang bigat ng mahabang taon ng karunungan. Nang makita ang kanyang hitsura, maging si Ethan ay napaatras sa magalang na takot. Nakilala na ni Zephyr ang matandang ito noon. Nakita niya siya noong araw ng kanyang enrollment. Ito ang ulo ng Spirit Time Peak kapatid na Albert. Kuya Albert, sinisiraan mo ako. Anong magagawa ko? Nandito lang ako para ipaalala kay Kuya Maxim na malapit na tayong mag-away. Nakangiting sabi ni Ethan. Kuya. Mahinahong sigaw ni Maxim, bati kay Albert. Ngumuso si Albert kay Ethan bago ngumiti kay Maxim. Kuya Maxim, I'm here to host the sparring matches. Dito gaganapin ang mga laban, sa Spirit Time Peak, okay lang ba sa'yo? Tanong niya. Oo naman. Please, ituloy mo. Masayang sagot ni Maxim na tumango. Bahagyang tumawa si Albert, bago ibinalik ang tingin kay Ethan. Ano sa tingin mo, Kuya Ethan? Nag-isip sandali si Ethan, bago tumango bilang pagsang-ayon, I have no comment. Please continue. Ang espasyong available sa Spirit Time Peak ay mas mahusay kaysa sa espasyo sa Supreme Peak. Sa mga taluktok, ang Spirit Time Peak ang pinakapayapa. Nakaupo ito ng mataas sa gitna ng mga ulap, na may maraming bulwagan at silid na nakakalat.
Ang bawat isa ay naglabas ng mahina, kaaya-ayang liwanag. Bagaman ito ay isang mas maliit na taluktok, mayroon itong maraming mystical na halaman. Maraming mga apprentice ang nagustuhang bisitahin ito. Kabanata 270. Siyempre, ang primordial energies ng Supreme Peak ay mas mahusay kaysa sa Spiritime Peak. Pagdating ni Zephyr at ng grupo sa Spiritime, maraming mga apprentice ang makikita sa kanilang mga mukha ng pagkamangha. Hindi nila akalain na makakatapak sila dito. Gayunpaman, si Murray at ang kanyang pangkat ay pamilyar sa mga apprentice dito, at masayang binati nila sila. Master, si Kuya Albert ay nakikisali sa mga pagsubok sa pagitan ng ating mga taluktok. Itutuloy ba natin ang plano? Tahimik na tanong ng isa sa mga apprentice ng Horizon kay Ethan. Paano kung tinutulungan ni Kuya Albert ang si Primo? Ang kailangan lang nating gawin ay ipahiya si Maxim, yun lang naman ang gusto ko. Kaya lang, we must give it our all this time. Sagot ni Ethan. Master, pwede ko bang pilayin ang B***starred na si Zephyr Khan? Isang malamig na boses ang dumating. Ang kanyang mga tampok ay kapansin-pansin, kahit na ang kanyang mga mata ay malamig, halos tulad ng isang viper's titig. Napatingin silang lahat sa Supreme Apprentice na nakasuot ng itim. Ito ay si Ricky Schaefer, na ang mga mata lamang kay Zephyr Khan. Sino ba ang nakakaalam na mananatili si Maxim sa isang B***starred na tulad niya? Komento ni Ricky. Walang kinabukasan ang batang yan dito. Lampuhin mo siya kung gusto mo, ipapaubaya ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Pang-uuyam ni Ethan sabay ngiti ng walang pakialam. Ang tanging tao na dapat nating alalahanin ay ang B***starred na si Yang. Tila mayroon siyang ilang sinaunang bloodline sa loob niya. Hindi natin siya dapat maliitin, dapat lampuin mo rin siya. Matigas na sabi ni Ethan, na may pahiwatig ng nakamamatay na layunin. Huwag kang mag-alala, Master, ipaubaya mo ito sa akin. Sabi ni Ricky, nanlilisik si Yang. Siya ay may hangin ng inggit na lumulutang sa kanya habang malamig niyang binigkas ang pangakong iyon. Nandito na tayo. Sabi ni Brother Albert habang papasok sila sa isang field sa Spiritime Peak. Dito ka magkakaroon ng iyong mga laban sa sparring. Kapag naka-off na ang shield, maaaring magsimula ang mga laban. Kung susuko ka, o wala nang natitirang lakas para lumaban, madi-disqualify ka. Matigas na wika ni Albert. Kahit na ito ay isang labanan sa pagitan ng Supreme at Horizon Peaks, maraming mga apprentice ng Spiritime ang dumating upang manood. Nangangahulugan din ito na ang alinmang peak na nawala ay lubos na mapahiya. Kuya, simulan na natin. Naiinip na sabi ni Ethan at idiniin si Albert. Hindi siya sinagot ni Albert, bagkus ay bumaling kay Maxim. Matapos matanggap ang pagpayag ni Maxim, saka lang siya tumanggo kay Ethan. Mauna ka. Sabi ni Ethan sabay turo sa isang apprentice sa likod. Malaki ang katawan ng apprentice, at ahit ang ulo. Siya ay napaka-muscular at puno ng enerhiya. Hinawakan niya ng mahigpit ang isang tungkod, na nagpapakita ng kanyang pagkagusto dito. Tila ang sandata na ito ang kanyang espesyalidad. Amber, umalis ka na. Tawag ni Maxim matapos lingunin ang kanyang mga apprentice. Nang mapansin niya si Zephyr, hindi niya naiwasang sumimangot. Mabilis siyang lumipat sa kanilang babaeng apprentice. Si Amber ay isang bagong apprentice sa Supreme Peak, ang nag-iisang babaeng apprentice nila noon. Ang kanyang potensyal ay mahusay, at dalubhasa sa mga diskarte sa bilis. Matalinong labanan ang isang manlalaban na nakabase sa dueling gamit ang isang nakabatay sa bilis.